Tanggalin natin yan guys. Tanggal na yung mechanism. Ayan. Sabi no, pag-aralan lang no. Ano, pinipigilan ko. Di ba, umiikot, iilan lang. Hindi sa lahat umiikot. Yak-yak. Okay. Okay, so ang gagawin natin ngayon, tatanggal tayo ng transmission. So baka hindi natin mabidyohan to guys ng pagtanggal. Pero ang mahalaga yung pag-open ng transmission makuha natin. So multi-cab to, F6A engine. So magbabaklas tayo ng 4x4 ng transmission. Tapos tingnan natin sa loob kung ano yung meron. Okay? So okay, tara, let's go! Dandahan natin tanggalin guys lahat ng mga parts, component na naka-attach sa transmission, and then may mga konti, ibaba natin doon, then open na agad ang engine. So yun lang. And then ayan na guys, so natanggalan natin yung transmission, di mo natin na-videoan, medyo busy tayo, pero mahalaga makuha natin mga basic tsaka pointers pa rin sa ating pag-uusap about sa transmission ng F6A engine. So tip ko lang sa inyo guys, ito pala yung transmission, and then yung transfer case, so naka-built in na yan dyan sa loob. So tatanggalin natin dandahan na isa-isa. Okay, tara. Okay, so tanggal na natin guys yung shifting lever mechanism, which is control the shifting gears drive individually mula sa first to fifth gear. Okay, and then tanggal na rin natin yung shifting lever mechanism ng 4x4 na nagko-control din sa shifting 4-wheel drive na driving by chain drive. Okay, so yan yung mga mechanism niya. May mga konti, babaklasin natin, dandahan din yung output shop housing assembly. Okay, so open na natin guys yung na-disassemble na natin yung output shop housing, o yung tawag ng iba is extension output shop housing assembly. So dito nakapaloob yung transfer case housing assembly niya, nasa loob mismo yung mga gear set, and then nasa loob din nito yung tinatawag na 4-wheel drive, at yung nasa loob din nito guys yung 5th gear and reverse gear, and then tinatawag nila na gear set. So 5th gear yan tsaka reverse, and then chain drive, so siya yung magbibigay ng control. Okay, so yung chain and gear drive ang magbibigay ng takbo ng 4-wheel drive. Okay, so disassemble na natin yung transmission. Nandito, ito pala yung shifting assembly, shift shop, na may kasamang shift fork, and then the counter gears na magko-control sa gear set. Yan, makikita nyo guys yung transfer case cover housing, so siya nagbibigay ng takip dun sa loob ng output shop. So ayan na yung buong mechanism nya. And then linisan na natin diretso para mamaya makita natin ano yung pagkabuo ng mismong mechanism ng transmission. Gawin natin ngayon guys, nandito ngayon yung transmission set assembly, okay, ng manual transmission ng Suzuki F6A. So sa mga multi-cab o transformer, ito yung transmission ng manual. Ngayon ang pwede ko lang maisingit sa inyo dyan is yung kahit malalaki na manual na mga lumang model, halos same lang sila ng mechanism. Ang nagka-diferensya lang lumiit lang yung gear, lumiit yung housing, shafting, at saka yung lahat ng mechanism niya maliliit lang. Pero halos same lang sila ng function, and then yung pagkaka-forma ng bawat ngipin at ng bawat gear at yung laro ng bawat isa. So ngayon ipakita ko sa inyo, ibigay ko na sa inyo yung basic tsaka pointers para meron kayong idea kung ano yung nangyayari sa ilalim ng gear kung mag-shift kayo, bakit ayaw o gumana, o bakit ayaw mag-shift, o bakit ayaw pumasok. May mga tanong dyan pag mga manual, sir ayaw masok, sir matigas, ayaw umikot. So ano yung mga posible na mga pointers o problema sa loob. Okay, unahin mo natin yung parts. So ito yung input shop. So dito naglalaro yung clutch lining, ito.
So ito doon, nandito nakasalpak yung pressure plate. Yan, para maintindihan nyo. Ngayon, pag pressure plate umiikot talaga automatic ang driver input shaft driver gear, or ito yung fourth gear. Yan guys. So may automatic yan, merong bearing yan. Tapos merong wheel seal dito, tinanggal lang namin. Ito. Ito ipapalitan kasi yan eh. Overhaul kasi ito eh. So ganyan yan siya. So meron niyang oil seal para di makalabas yung oil. Okay? Tapos ito naman yung tinatawag na synchromesh gear. Synchromesh ibig sabihin siya yung magiging pinakakagat ng tawag yan na synchronizer sleeve. So pag pinasok na natin dito, ayan o, kita mo. So iikot na yan. Kasama na yung gear iikot. Pero pag naka-neutral yan, hindi yan iikot. So ang iikot, ito lang ang input shaft. Yan, hindi iikot sa ilalim. Umikot man siya pero hindi siya, wala siyang lakas, naka-neutral siya eh. So pag ganyan guys, ibig sabihin neutral yan. So kung papasok mo sa 5th gear yan o 4th gear, yan, so saka na siya mag-drive lahat. Tingnan mo, umikot na lahat, diba? Buong mechanism. Yan. Ngayon neutral tayo, pak, hindi na iikot yan, diba? So ganyan na lang siya, so neutral siya. Ngayon kung mag 3rd gear ka, pasok ka dito, iikot na naman yan, buong mechanism yan. Yun. Mula sa input shaft hanggang sa output shaft. Okay? Balik tayo. Ayan, output shaft. So, ngayon gawin natin, neutral tayo. So, ito yung synchronizer, yung mga bronze na yan. Yan ang synchronizer. Ano ba gamit ng synchronizer? Siya yung magbibigay ng laro doon sa synchronizer, ang tawag nito? Synchronizer sleeves. Siya yung maglalaro para makapasok ito dito sa synchronizer mesh, ito para ma-drive niya yung gear, either 3rd gear o anong gear yan. So yan ang purpose ni synchronizer. So ang tanong, sir, paano yan? Ayaw pumasok ng primera. So either ang problema is yung synchronizer gear mo o yung itong synchronizer mesh gear. So yan ang may problem. Pero mostly ang nangyayari, ang problema talaga is yung synchronizer. Yan ang laging nasisira dahil bronze lang po kasi yan. So bakit nasisira? Anong nagiging main cause? Yung oil mo, viscosity mo, madumi na. So minsan wala ka na ring oil. So hindi napapansin yan dahil ang transmission minsan lang kasi yan na PPMS ng manual. O maabot mga yan minsan ng mga 18 years bago yan na change oil. So marami na na-encounter niya sa shop. Puro ganun ang problema, halos wala ng oil. Sobrang tagal na hindi napapansin. Okay, so balik tayo sa transmission para mas malaman natin kung ano talaga yung magandang ikot nito. So, yan. So, tingnan nyo guys, yung iikutin natin to guys. Normal lang siya, pero kung pipigilan mo tong input shaft, hawakan mo tong output shaft. Ito nga, pinipigilan ko. Di ba, ang umiikot, iilan lang. Hindi siya lahat umiikot. So, ang gagawin natin, papakagat natin yung reverse. So, pag reverse, kahit pigilan mo to, iikot na talaga yung buong mechanism. Pero tingnan nyo, siya yung nagbibigay ng reverse. Pag iikot mo tong input shaft, pakanan siya pakaliwa. Dahil dito sa idler reverse gear niya, nakakonect yan dito papunta sa counter gear. So siya yung magbibigay ganun. Tingnan niyo, umiikot siya pakaliwa, siya naman reverse, against siya sa ikot mo. Ngayon kung ikotin mo naman ito pakanan, pakaliwa siya. So ito yung reverse gear, pero iikot ang lahat ng system. Okay, so neutral natin. So pwede mong pigilan, paikutin mo yung makina, neutral na siya. Okay, yan. Ngayon dito naman tayo sa 5th gear. Yan, pag 5th gear yan guys, tingnan nyo ito, ikutin natin. 1:1 ang ratio niyan. 5th gear na yan. Ano ikot ang makina mo, yun din ang ikot ang transmission mo. Okay, so kahit pigilan mo yan, hindi talaga hindi mo ipigilan kasi naka-engage. So neutral natin. So pwede mong pigilan. Ikot siya pero hindi gumagalaw. Okay, so yan yung pointers sa basic. Ngayon ito naman yung sa drive gear ng ng 4x4 yun. So ang gagalaw dito guys is yung itong mechanism niya, yung chain na nakakonect naman sa 4x4 driving gear. So ganun lang yung simpleng pasilip guys ng mga basic.
na pointers. So okay, yun lang. So nakita na natin guys kung ano yung buong sistema ng laro ng gearbox system, set assembly sa loob ng mechanism ng transmission. So ganoon lang siya kasimple. Ang gawin natin, ipakita ko sa inyo yung main problem ng minsan okay naman yung sistema sa loob. Ang problema, mayroon ng sabit. So which is saan ba yun? So ngayon puntahan natin yung sabit na yun, which is yung shift shaft. Yun ang nagiging main cause ng reason kung bakit ayaw mag change gear ng primera to fifth gear. So tara, puntahan natin guys. Dako tayo dun, paliwanag natin kung ano yung main problem na pwede natin ma-encounter doon. Tara, let's go. Okay, main reason bakit ayaw pumasok ng mechanism, dahil minsan itong shift shaft nyo, ito may sabit yan. Ibig sabihin may gas-gas o may mga nakakalso sa ilalim, kaya hindi yan pasok sa main passage kung saan nakatuhog ang shift shaft assembly. Yun ang nagiging problema, kaya may sabit, ayaw pumasok ng gear. And then kasabay nito ang shift fork, ito yon. So ang mangyayari dyan, tinutulak siya ng shift shaft sa magitan ng shift lever. So ito yun po yung yan. So saan ba to? Ito yung shifting lever mechanism kung saan nakatuhog siya dito. Ito guys, patayo mo natin. Okay, so ganito ang sistema niyan guys. Tingnan nyo, nakaganyan na nakakabit. Ngayon, i-control nyo yan. Siya yung magtutulak. Shifting lever mechanism ang tawag dito. Tutulak niya yan kung magpe-primera ka ba, segunda ka ba, o dito, o dito. So yan ang laro niya. Okay, so meron akong video, siguro may insert para makita nyo paano siya maglalaro. So ganun lang siya kasimple. At least makita nyo lang yung basic pointers, ano yung nangyayari mechanism sa loob. So okay, so ito yung shafting niya guys. Ayan o. So siya yung maglalaro dito. Ganyan siya o. Yan. Siya yung magtutulak pag ganun. Kita nyo, kaya tinawag siyang fork, mga parang tinidor. Patama siya sa synchronizer sleeves dito para may tulak niya kung gusto mo bang i-reverse yan, i-neutral yan, o paano mo siya ilalaro. Depende na sa'yo. Okay, so yan ang fork, ang function niya. Kaya minsan pag nagasgas ito, talagang yan, hindi na yan sumasabi talaga. Wala na mangyayari na dyan, shifting mechanism sapagkat sumabit na ito. So nililinisan yan. So kaya nangyayari, ino-open ang engine, binubuksan to, hindi nililihaan. Okay? So ganyan ang gamit ng shifting fork mechanism. Siya yung magbibigay ng tulak kung saan mo gusto. Tulad nito, ipipremera segunda natin, yan. So yun ang mangyayari sa kanya. Siya magtutulak pa ganun. Ngayon kung gusto mong i-neutral, tutulak mo naman yan, mag-neutral naman siya. So siya yung magbibigay ng tulak para mag-neutral ito. Tulak niya ganyan yan, di neutral na. So ganun lang siya kasimple guys, kung medyo may idea kayo. So at least yun yung mga pointers sa basic. Ito naman nagtatanong sa akin, ito naman yung nagdadrive. Ito yung driving gear, output shaft ng ng tawag niyan, output shaft ng 4x4. So ang magdadala sa kanya is yung ito, chain, para gumana yung 4x4 mo ng multicab. May iba niyan, gear to gear ang nangyayari. So depende na yan sa mechanism ng mga unit. So ito yung extension na housing ng tawag niya ng transmission. Ito naman extension dito ng housing. So kung titingnan niyo guys, ito naman, ito yung natawag na speed gear, speedometer gear. So nakakonect siya pag ganun. Ayan o. Nakaganyan siya guys. Ayan. O, either nakaganyan siya. So pag umikot yan, iikot ang speedometer. Kasi umiikot eh. So ganun na siya kasimple. Hindi man natin ma-details by isa-isa dahil medyo mahaba. At least makita nyo lang yung basic pointers kung paano naglalaro yung sa ilalim. May nagtatanong sa akin, sir, paano ba yan sir? Hindi ko makuha yung primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, ayaw pumasok, reverse, ayaw pumasok. So may problema yung either sa loob mo o yung cable mo o yung mga synchronizer na main problem. So yun lang guys yung pwedeng pasilip natin tsaka pointers sa transmission. So yun lang, maraming salamat. Okay, bye bye and God bless. Salamat, marami kayong matutunan sa aking
tutorial na basic pointers lang, hindi man natin may isa-isa. At least meron kayong idea o paano nyo malalaman kung ano ba talaga yung pagkakabuo-buo sa ilalim. Okay, dako naman tayo sa ibang parts guys para maintindihan natin yung ibang parts and function nila. So let's go. Okay guys, so dako na tayo ngayon sa parts ng transmission ng Multicab F6A. So ito yung paliwanag natin lahat kung ano yung mga basic and pointers na dapat nating malaman. So ito na yun, pag nagbukas na kayo ng transmission, yan na makikita nyo. So separate yan, automatic yan, makikita nyo agad yung mechanism nya. Ito yung shift fork. Ito naman yung shifting shaft. So kung saan nagko-control sa shifting fork. So yung fork parang tinidor yan eh. Yan yung lalaro doon sa sleeves, okay? So pag tinulak mo yun, yun ang magbibigay ng tulak doon sa gear. Ito naman yung kinakabitan na tinatawag na sa clutch pedal naman ito. Pag napakan mo yung sa clutch system nya, magbibigay neutral para maitulak yung pressure plate. So which is nandun yung release bearing. So yan ang mechanism niya. Ito naman yung shift shaft na kung saan magtulak yung shifting lever. Yan ang mga shafting na yan, makikita nyo. Okay? So medyo bilisan na natin para marami kayong malaman kasi mahaba kasi kung sa pinto pag talagang aralin na ito. So at least yung mga basic pointers na tayo maibahagi sa inyo. So ito yung first natawag na fourth gear, and then ito yung third gear, and then ito naman yung second gear. Okay? Ito naman yung first gear. Okay? So ito naman yung sleeves na magbibigay ng tulak doon sa shifting mechanism nya. Okay? And then ito naman yung reverse gear. So napaliwanag natin din yan. Ito naman yung drive ng drive para doon sa tatawag na driving chain ng 4-wheel drive. Ito na yung mga release bearing guys, mga parts. Luma na ito. So palitan na natin yan. So order tayo ng bago para bago na lahat. Starter nya. So okay. So and then bili na tayo ng ibang piyesa nya, and then assemble na natin dandahan yung transmission. So hindi man natin na ma-detail by details or step by step na pagkaka-video. Mahalaga nakuha na natin yung sakto at mga function doon sa loob mismo ng loob ng transmission. So okay, tara, assemble tayo guys. Let's go. Okay, so ito na yung parts nya na bilhan na natin. So ito yung papalit natin. Ito yung luma. Ito na yung bago. So Japan to guys, kung bibili kayo ng pyesa, siguraduhin yung Japan para sureball talaga na genuine siya. So wag kayo maghinayang sa presyo, maghinayang kayo sa labor at pagbukas uli ng makina, okay? So bago na, ito yung mga luma nya. Ito yung mga luma guys. Ayan. So bumili na tayo ng wheel seal sa harapan tsaka sa 4x4 nya at sa puwitan naman yan na side. So okay, bumili na tayo ng abilya moid. Ayan, para pang gasket natin doon tsaka yung oil. So okay, tara, kabit na natin to. Okay, so nagkabit na kami guys. Hindi na natin na-videohan pero mahalaga nakuha na natin ng mga tamang setup. So kinakabit natin dito yung 4x4 na driven by chain. Okay, so timing chain gear and timing chain set ang magbibigay ng lakas at persa doon sa loob ng 4x4 4-wheel drive. Okay, sige, password natin para mas mabilis. Okay, so nakabit na natin yung 4x4 chain drive gear set sa loob. So naka-install na yan dyan. And then takipan na natin ang extension 4-wheel drive output housing assembly. Okay, then pagkatapos niya, lagyan natin ng mga bolt. And then okay na. Okay, so may tip ako sa inyo. Kailangan maglalagay pala kayo nito. Kailangan talaga timing nyo talaga yung mga shafting na hindi sasabit. Dahil pag sumabit yung isang shafting, hindi po talaga yan papasok yung bawat housing sa loob. Dahil may hirapan po kayo. Tulad nung ginagawa natin ngayon, ito tinatapat-tapat yan. So ayan na guys, tapos na natin mabuo yung mechanism nya. So hindi pa natin nakakabit yung tatawag ng mga shifting lever mechanism. So dito sa may gear set, ito po yung sa tatawag na 4-wheel drive. So ayan, nakakonect yan dyan. Ito naman yung doon naman sa gear side. Okay, so sa shifting lever mechanism sa may first to second to fifth gear. So okay, so ayan na guys, na buo na natin ang buong mechanism. So at least mahalaga nakuha natin yung basic and pointers kung ano yung mga laman loob nito. And then salamat pala sa inyo sa papatuloy na suporta sa inyong walang sawang panonood ng aking YouTube channel. So shoutout sa aking mga chief mechanic tsaka helper. Okay, so hanggang dito lang guys, maraming salamat. Bye bye and God bless.